For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all of my heart I'll worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you. 'Cause Father, we love you, and we worship you this day. Then, pagkang nananahan talaga yung salita ni Kristo sa atin, then we could teach, makakapagturo tayo, makakapag-admonish tayo. Anong ibig sabihin ng admonish? Yung paalala. Yan, paalala. Sa panahon ngayon, marami nakakalimot eh. Hindi porke nagkakaedad, nakakalimot ha. Ako, nung linggo, may kwento nga po sa inyo, nung linggo, pinauna ko na yung aking pamilyang umuwi dahil nandyan, sila sa sasakyan, nandyan yung aking motor. Sabi ko, magmamotor ako pa uwi. Nung pauwi na ako, naka-helmet na ako, pagsakay ko sa motor, hindi ko dala yung susi. Ay, nako. Di, naglakad, magko-commute ako. Pauwi, ba't pinauna ko sila? Dapat, Kaya tuloy sila naghahanda ng kumain, tumatawag sa akin, nasaan ka na? Kakain na. Nag-commute ako. Pero hindi po yung ibig sabihin ng ganong klaseng pagkalimot. Yung nakakalimot sa Lord, nakakalimot doon sa mga aral ni Lord. Kaya hindi natin nagagamit sa ating mga decisions, sa ating mga ginagawa.
We could teach and admonish one another with godly wisdom. The wisdom that comes from God. Dahil galing yun sa salita ng Diyos. No? That is what we need. Yun talaga yung kailangan natin. Yung karunungan na galing sa Panginoon. Galing sa ating Diyos. Hindi yung karunungan ng sanlibutan. You know, part of the renewing of the mind, no, na pinag-usapan natin last time, is that we turn from the wisdom of the world, mula dun sa karunungan ng sanlibutang ito, patungo dun sa karunungan na nagmumula sa Diyos. Many of us have learned so much wisdom from the world. Ano yan eh? Marami sa atin naging wais. Pag sinabing wais, anong implication nun? Wais. Tuso. Hindi mo malalamangan yan. Yan mong manlalamang sa'yo, pero hindi mo siya maiisan. Marami sa atin, natuto na tayo, naging marunong tayo dito sa mundong ito, naging wais tayo. Lalo na kung pag-uusapan. How to get rich. Yan. A lot of times at the expense of others. How to beat the competition, paanong lamangan, paano talunin yung mga tao, etc., etc. So, naging wais tayo dyan. Ang pag-uusapan natin yan is that it is about time for us to be wise with godly wisdom. Kasi yung pag-uusapan natin yan, yung pinaka-title natin is The Futility of the World's Wisdom. Ang kawalang kabuluhan. Ang kawalang kabuluhan ng karunungan ng sanlibutan. At ang text natin, yung binasa natin kanina, yung 1 Corinthians chapter 3, verses 18 to 23, it will help us discern, kumbaga makikita natin between godly wisdom and the wisdom of the world. Madi-discern natin yon. And kumbaga makikita natin, it will encourage us to seek and find the true wisdom that comes from God. Tingnan natin yung ating text. Background muna nung kasi yung text natin, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto Letter ni Paul sa Corinthian Church. Background muna para ma-appreciate natin yung portion na yan ng ating Yun daw pong Corinth, yung sinusulatan ni Paul, it was a port city. Port city, merong pier sa lugar ng Greece. Dahil port city, marami doon traders, marami doon mga negosyante. And based on Paul's letters, meron tayong ilang mapapansin na mga katangian ng Corinthian Church. Una, ang isang katangian ng Corinthian Church, sila daw ay may consider na wealthy church. Maraming pera. Mayayaman. Kasi nga, port city sila, so nandun yung sentro ng business. At marami sa mga members ng church, mga traders, mga businessmen. So, may kakayahan sila. May kakayahan sila. And dahil nga, port city, kumbaga, nagiging paboritong destination o dinadaanan ng maraming mga tao na mga paglalakbay. At kasama ito dun sa mga nadaanan ni Pablo sa kanyang pangangaral. And the Corinthian church also had the privilege. They were very much privileged. They have been ministered to by some of the most outstanding preachers in history. Yung mga dumaan na mga lingkod ng Diyos para mag-minister sa kanila, yung ilan sa mga mahuhusay na kinikilala. Si Paul. Si Apollos. Alam niyo, si Apollos, yung background niya, very eloquent speaker. Napakahusay na magsalita. Mahusay na teacher. And si Peter, si Pedro, kasama siya doon. Kaya doon sa verse na binasa natin kanina, di ba? Kasama doon si Paul, si Peter, si Apollos. So, kasama yan sa mga nag-minister sa kanila. Isa pa sa magandang katangian ng Corinthian church was that they had received an unusual outpouring of spiritual gifts. Maraming mga gifted sa kanila. Yun yung tinalakay sa chapter 12 to 14. Marami sa kanila.
kumbaga, very well gifted. By the way, naalala ko pala yung spiritual gift survey natin. Baka hindi pa po kayo nagsasauli ng spiritual gift survey natin kasi nung huling bilang ko po this week, ang spiritual gift survey na bumalik ay 27. Out of 110 ata o mahigit 100 na 27 pa lang po yun nandyan. Kaya ibalik nyo na po para maitali natin and then maiayos natin, matingnan natin kung saan po yung mga ministries na nababagay ang bawat isa at matatap natin sa ministry. So ito pong Corinthian Church, grabe yung spiritual gifts, yung giftings ng church, halos kumpleto. No? Halos kumpleto. However, may seryosong problema itong Corinthian Church. At ang isa sa mga matinding problema nila is sa description, ano daw sila? Divided church. Divided church. Ganun ata talaga pagkang maraming magagaling. So, divided church sila. At yung division po na yon ay nagmamanifest halimbawa sa mga social status nila. Kasi nga, karamihan doon mayaman, pero hindi naman pwedeng ang church ay exclusive sa puro mga mayayaman. Meron ding mga mahihirap doon. So, nagkaroon sila ng division sa kalang social status, mayayaman, kumpara sa mga mahihirap, yung mga of noble birth, meron sa kalang mga maharlika, at merong mga common people, at nabanggit siya ni Paul dun sa kanilang communion, sa Lord's Supper nila. Sabi nga ni Paul, pagka kayo nagsasama-sama, hindi naman communion yung ginagawa nyo kasi yung iba nagpapakabusog ng gusto, yung iba naman nagugutom. Siguro, sabihin ng iba, malaki contribution ko, kaya marami akong kakainin. Marami akong baon, yung iba, yung wala nga mabaon, di tira-tira na lang. So, parang ganon, yung merong division sa kanilang social status. Some quarrel, yung iba naman, nagka-quarrel sila, nag-aaway-aaway sila, patungkol sa kung sino yung mas magaling na church leader. Kaya sabi nung isa, basta ako, kay Pablo ako. Sabi naman nung isa, ako kay Pedro ako. Sabi nung iba, hindi, ako kay Apollos ako. Yung iba medyo banal, bahala ka dyan, basta ako kay Jesus ako. Ayan. Ganun sila, no? Merong silang division. At meron pang mga conflicts pagdating dun sa application nila ng mga biblical teachings. Meron silang mga hindi mapagkasunduan doon. Ang isa sa mga tinalakay ni Pablo doon, yung yung bang kakain ba tayo ng pagkain sa piyesta? Yung inihain sa mga Diyos-Diyosan? Nagtatalo-talo sila doon. Isa pa sa hindi lang pagkasunduan, yung pag-i-implement ng church discipline. Didisiplinahin ba to? Papaano siya didisiplinahin? Minsan, baka natin yun. May church discipline pa ba? Pabor pa ba kayo sa pagdidisiplina ng church? Isa yan sa pinagtatalunan nila. Yung role ng kababaihan sa church, papayag ba tayo na merong preacher na babae o pastor na babae? So, meron silang mga hindi mapagkasunduan na mga application ng biblical teaching sa church. And in their attempts, sa pagnanasa nila na ma-resolve yung mga issues, a lot of them, they resorted to follow their own ideas, their own opinions. They trusted their expertise and success in tradings, in businesses, kung ano yung mga karanasan nila at nakita nilang mga proven na mga principles sa kanilang mga pagnenegosyo. And a lot of them disregarded the Word of God. Kaya lalo silang nagkagulo. They were exalting the wisdom and ideas of men over the wisdom of God. So ito yung warning, even sa panahon natin sa ngayon. We cannot do God's work using the wisdom and the ways of the world. Hindi natin pwedeng gawin yung ipinagagawa ng Diyos na ang ginagamit natin yung karunungan at yung pamamaraan ng sanlibutan.
in-emphasize to ni Paul, part pa rin ng kanyang letter, yan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5, sabi niya, "When I come to you, brothers, nung pumunta ako sa inyo, I did not come with eloquence or superior wisdom." Nung pumunta ako sa inyo, hindi ganon. Hindi yung husay sa pagsasalita o karunungan yung ginamit ko sa paghahayag ko ng patotoo tungkol sa Diyos. Sabi niya, "For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified." Si Paul, napakatalino, napakahusay na tao nito. Yung kanyang karanasan bago siya naging lingkod ng Diyos, bilang isang pariseo, bilang isang religious leader, bilang isang taong may mataas na tungkulin sa lipunan, napakahusay, napakagaling yan. Pero sabi niya, nung pumunta ako sa inyo, I have resolved to know nothing. Parang wala akong alam. Ang alam ko lang is Jesus Christ and He was crucified. I came to you in weakness and fear, and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with demonstration of the Spirit's power. Sabi niya, kahit sa pangangaral ko, although mahusay na mangangaral si Pablo, pero sabi niya, hindi ako gumamit ng mga matatalino, ng mga malalalim, ng mga pananalita. Yung tipong talagang aapila sa inyong mga emosyon at makukumbinsi ko kayo dahil pwedeng mahusay din siya sa marketing, makukumbinsi ka. Di ba? No, I did not do that. Kasi ang kailangan ay yung demonstration ng kapangyarihan ng Espiritu. Lagi nating nababanggit every time we share the gospel, we do our best in sharing it clearly. Ipaliwanag natin, kailangan ng tao ang kaligtasan ipinagkakaloob ng Diyos. Pero yung pag-convict sa Kanya, kung tatanggapin niya, kung maniniwala siya, that is the work of the Spirit. Ang Espiritu ang gumagawa doon. Sabi ni Pablo, ginawa ko yan so that your faith, so that yung pananalig ninyo, yung inyong magiging kaugnayan kay Kristo, it would not rest on men's wisdom, but on God's power. Hindi kayo magiging loyal sa akin. Hindi kayo magiging loyal sa kung kanino mang mga tao. But your loyalty is on God, sa Diyos. Doon po sa text natin in 1 Corinthians 3, 18 to 23, meron pong binigay si Paul na 3 description ng world's wisdom. Kaya sabi niya, hindi dapat yan yung basihan natin kung sinong matalino, kung sinong marunong ayon sa pamantayan ng mundo. Hindi doon. Dapat sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos. Merong 3 katangian si Paul na binanggit tungkol sa karunungan ng sanlibutan. Una, sabi niya, the world's wisdom is deceptive. Madaya. Mandaraya. Kaya sabi niya dun sa mga sinusulatan niya sa Korinto, do not deceive yourselves. Huwag ninyong dayain yung sarili ninyo. Huwag ninyong linlangin yung sarili ninyo. If any of you thinks he is wise by the standards of this age, kung meron sa inyo na ang feeling ninyo ay matalino kayo, marunong kayo, base sa standard ng mundong ito. Ano ba yung pagiging marunong base sa standard ng mundong ito? May PhD ka? May masteral ka? Graduate ka dun sa mga magagandang klaseng paaralan? Huh? Anong IQ mo? Huh? Anong IQ mo? Huh? So, tapos yung accomplishment mo, minsan sabi lang, minsan wala naman sa pinag-aralan yan eh. Nasusukat yan dun sa success niya. Meron ngang mga, di ba yung ilan sa mga kinikilalang mga mahuhusay at matatalino, o mahusay at mga successful at mga mayayaman sa mundo, di ba? Mga college dropout nga. Pero naging successful sila. So sabi ni Paul, huwag niyong dayain yung sarili ninyo. Kung meron sa inyo na ang iniisip ninyo ay matalino kayo sa standard ng mundong ito, feeling nyo marami kayong alam dahil successful kayo. Ang sabi ni Paul, ibaba niyo yung sarili ninyo,
consider yourself a fool so that you may become wise. Minsan kasi, ito daw yung sabi nila sa tungkol sa karunungan. Parang yung isip natin, yung utak natin, parang lalagyan yan eh. No? Minsan, kahit na nag-aaral tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, parang hindi siya pumapasok kasi punong-puno siya. Punong-puno ng karunungan ng mundong ito. And a lot of times, pagkang nakikinig nga tayo dun sa mga preachings, ano yung mga nakikita natin o narinig natin, sabi, kinakailangan mong isuko yung buhay mo, hayaan mong si Lord yung masunod, i-give up mo ito. Madalas mga principles na yan, kinukontra nga ng isip natin eh. Kasi yung isip natin, punong-puno ng karunungan ng sanlibutan. Ito yung sinasabi na sometimes, or a lot of times, we have to unlearn so that we could learn. Meron tayong mga bagay na natutunan na itinuro ng mundong ito na kinakailangang burahin. Kinakailangang mawala. Kinakailangang i-unlearn so that pagkang empty na yung ating minds, malalagyan siya ng wisdom that is coming from God. Kaya sabi ni Paul, consider, you should become a fool para maging wise siya. Sabi, do not deceive yourselves. Huwag tayong padaya. Because the truth is, madali tayong madaya. Madali tayong ma-deceive. Madali tayong ma-deceive ng mga mahuhusay magsalita. Madali tayong ma-deceive ng mga magagaling na mga teachers na para namang tama yung kanilang kanyang mga sinasabi. Do not be deceived. Do not deceive yourselves. Dito nagsimula yung problema natin eh. Nung ang tao sa mundo, si Eva at si Adan pa lang, dinaya nung ahas si Eva. Kaya siya nagkasala. Kaya nung i-confront sila ng Diyos, sabi ng Diyos kay Adan, "O Adan, ba't ka kumain?" Sabi ni Adan, "Ito po kasing babae na ibinigay ninyo eh, pinakain ako eh." Sabi ng babae, "Dinaya po kasi ako nung ahas. I was deceived." Papaano sa dinaya nung ahas? Sabi nung ahas, "Tingnan mo. Ang ganda sa paningin nung bunga. Parang masarap. Ha? Tikman mo. Hindi totoo na mamamatay kayo pag kinain niyo yan." Madali tayong madaya. Madali tayong madaya. That is why we must guard our hearts and our minds. Alam niyo yung tinutukoy dito ni Paul sa 1 Corinthians 3:18, sabi niya na, "Do not deceive yourselves," huwag niyong dayain yung sarili niyo. He was referring to someone who operates in worldly, secular wisdom. Pwedeng itong taong ito ay sabihin niya, "Tinanggap ko na si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas. Christian na ako." Pero, the way he see things, yung kanyang pananaw, yung kanyang philosophy, secular pa din. Secular pa din. Mga tested principles na ng sanlibutan. Ang nakakalungkot dito, lalo na at naging karanasan itong Corinthian church, there are churches who choose their leaders on the basis of worldly wisdom. Instead of looking for people with biblical qualifications, they look for men who had been successful sa business, sa career, sa politics, sa management. So ang result, maraming mga churches, they are not led by biblical principles. Anong ina-apply sa church? Marketing strategy. Paano natin maipopromote, mamamarket yung church natin? Driven by personal agenda. So anong solusyon? Anong solusyon para hindi tayo madaya?
let that person become a fool so that he may become wise. Ano ibig sabihin nun? Replace human wisdom and seek godly wisdom that is found in God's Word. Palitan. Yung mga tested, proven principles na natin sa mundo, replace them with godly wisdom found in the Bible. Kasi sabi ni Paul, madaya yan. Dadayain kayo niyan. Second, na description ni Paul dun sa worldly wisdom, sabi niya, the world's wisdom is foolishness. Actually, yung karunungan ng sanlibutan, kahangalan yun eh. Sabi ng verse 19, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight. As it is written, He catches the wise in their craftiness. Alam po ninyo, yung Greek word na ginamit dun sa foolishness, yung word na moros, yun din po yung pinanggalingan ng word na moron. Kaya moronic, ano ibig sabihin nun? Kasi, yung wisdom ng sanlibutang ito, madalas, dinedefend nila yan kasi sabi nila, sa totoo lang, practical yung wisdom ng mundo. Practical. I'll tell you one example, di ba? Practical yun. Ba't mo ibibigay yung 10% nung kinita mo? Pinaghirapan mo yan. Practical, gamitin mo. Sa'yo yan. Kasi, kabawasan sa'yo pagka nagbigay ka. Di ba yan ang practical? Ba't ka magbibigay dyan? So, ang karunungan ng sanlibutan, practical. Pero ang sabi ni Paul, no, that's foolishness. Kasi ang tinuturo sa atin, sabi niya, He catches the wise in their craftiness. Yung mga wais, they are crafty. Yung katusuhan nila. Maraming natutunan tayo sa sanlibutan, papaano tayo magiging tuso. Pero ang sabi ni Paul, He catches the wise in their craftiness. Diyan sila nahuhuli sa katusuhan nila. But that's foolishness. Papaano natin nakikita yung foolishness, yung craftiness? In wrong priorities and in wrong standards. Sasabihin ng mundo, hindi, ito dapat gawin kasi ito practical. At kitang-kita yan sa mga priorities natin at sa mga standards natin. When we talk about priorities, makikita naman natin yung priority natin primarily sa dalawang bagay. Una, how you spend your time. Second, how you spend your money. Yan ang priority mo. Diyan makikita ko anong priority mo talaga. How do you spend your time? All of us have 24 hours a day. Walang merong 26 hours, sobra-sobra. At walang merong 22 hours lang na kulang. No, lahat tayo may 24 hours a day. How do you spend your time? Yun yung priority mo. Kasi kung ano yung priority, ano yung pinahahalagahan mo, yun yung uunahin mo at doon mo gugugulin yung oras mo. So tingnan natin, anong priority mo ba? Ilang oras ang tulog? 8 hours. Wow, priority yung tulog. Pero natutulog pa ba kayo ng 8 hours? Yung iba, 4 hours, 3 hours, 2 hours na lang ang tulog. Hindi na priority. Oh yeah, we have to prioritize our health. It contributes a lot to our health, yung ating sleep. Pero pagka ang sleep mo naman 16 hours, ay iba na yun. No? Grabe naman yun. Sabi mo, hindi, priority ko yung rest. No. So, ano yung priority mo? How do you spend your time? How do you spend your discretionary time? Ibig sabihin, yung hindi sakop ng trabaho, yung kaya mong desisyonan kung paano mo gagamitin. That shows your priority. Second, how do you spend your money? Paano ka gumagastos? Siyempre, pagka may pera ka, ilalagay mo yan dun sa anong prioridad na gusto mong gastusan. Ano bang bibilhin ko ngayong sweldo na to?
Saan ko ba ito gagastusin? Kaya, di ba, madalas nating nababanggit when it comes to giving to the church, di ba? Give God what is right, not what is left. Yung kanan, wag yung kaliwa. Hindi. Yung tama, hindi yung kung ano yung natira. Kasi kung ano yung natira, madalas, kulang pa nga eh. Sasabihin ng iba, paano mo ginugol? Ba't nagkulang? So, that shows our priority. Pero sa wisdom ng mundong ito, hindi ang priority mo. Iba dapat. Dapat yung practical. Ano ang standards mo? No? So, makikita yung foolishness nito in our wrong priorities and in our wrong standard. Ano yung standard mo in choosing a life partner? O sa mga singles, ano ang standard mo? Pastor, gusto ko sana Christian, kaya lang hindi siya gwapo. Diba? Mabuti pa yung hindi Christian pero gwapo naman. Diba? Kasi yung hindi Christian, pwede maging Christian, si-sharean ko na ng gospel. Yung hindi gwapo. Paano na yun? Huh? So, anong standard in choosing a life partner? Anong standard in choosing a career? A job? Doon ako sa malaking kita. Malaking sweldo. Kahit na illegal, kahit na hindi, kahit na may conflict sa ating belief, anong standard? Pero sabihin lang, hindi, dito ko mag-apply. Naku, laki ng kita dyan. Ganyan, di ba? So, yung karunungan ng mundong ito, sabihin lang, practical, no? Practical. Pero, it's actually foolishness. Sabi ni Paul kay Timothy, kasi yung karamihan sa sumusunod sa karunungan ng mundong ito are attracted to wealth. Yun daw yung mahalaga ngayon, pera-pera lang lagi usapan. Sabi ni Paul kay Timothy, the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Dahil sa paghahabol-habol nila, dahil dun sa karunungang natutunan nila sa sanlibutan na ito yung dapat lang i-prioritize, ito yung dapat lang unahin, they have wandered from the faith. Ano ibig sabihin they have wandered from the faith? Lumayo. Naglagalag. Nawala. Lumayo. And as a result, pierced themselves with many griefs. Nagdala sa buhay nila sa napakaraming sakit ng kalooban. Well, but you know, a lot of times the Lord uses our griefs so that we could come back to Him. Pagkang nalayo na, pag nasaktan na, pagkang walang-wala na, balik sa Panginoon. Sabi nila, well, Pastor, alam nyo, experience is the best teacher. Kaya tinuturo sa atin ng sanlibutan. Marami naniniwala, nag-a-adapt dyan eh. Experience is the best teacher. But not always. Not always. Because we can learn from the experience, particularly from the mistakes of other people. Nakita na natin yung pagkakamali nila. Huwag na nating gayahin. Maliban lang gusto kong maranasan yung hirap na naranasan niya, kaya gusto ko rin gawin yung pagkakamali niya. Sabi naman. Kaya yung sa paghahabol, dyan, sabi, hindi, experience the best teacher, kailangan maranasan ko. Well, kung gusto mo, sige. But no, kumbaga warning nga ito sa atin. That is actually foolishness. Sabi, ano yung foolishness? Merong isang nag-define, sabi niya, foolishness is doing the same thing over and over again but expecting a different result. That's foolishness. Gawin mo yung isang bagay ng paulit-ulit tapos expect mo magiging iba yung resulta. No, if you do the same thing over and over again, you'll have the same result. Mali na nga eh. Tuloy pa rin yung mali. Ni-expect mo magiging tama yung result. No. We can learn from other people's mistakes. So, the world's wisdom is deceitful, it is foolishness, and sabi ni Paul, walang kabuluhan. Walang kabuluhan.
Hindi lang si Paul yung masabi niyan. Kahit na ang pinakamatalinong taong nabuhay sa mundong ito, si Haring Solomon, sabi niya, human wisdom is like grasping for the wind. Alam niyo yung grasping for the wind? Para kang nanghuhuli ng hangin. Nahuli ko yung hangin. Asan? It's grasping for the wind. So, if worldly wisdom is deceptive, foolishness, and futile, so what about the wisdom from God? Ano ngayon yung karunungan na mula sa Diyos? Ito yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Sabi niya, ang karunungan na meron tayo na galing sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The best decision, the wisest decision that we can do is to surrender our lives to God. That is being wise. Sabi, si Jesus, siya yung wisdom from God. Dahil si Jesus, sabi niya, Christ Jesus is our righteousness, He is our holiness, and He is our redemption. Sa Tagalog, KKK yan. Si Kristo ang ating katwiran, siya ang ating kabanalan, at siya ang ating katubusan. Na higit na mahalaga kaysa sa anuman na ini-offer ng mundong ito. Si Lord yung katwiran natin. Alam nyo, tayo nabubuhay tayong baluktot. Hindi tayo matuwid. Paliko-liko yung buhay natin. Pasigsag-sigsag. Pero sa ating Panginoong Jesus, He is our righteousness. Itinutuwid niya tayo. Itinatama niya tayo. Yung ating direksyon sa buhay na patungo sa kapahamakan, patungo sa mga hindi magandang mga bagay, itutuwid tayo ng Diyos. Itinatama niya yung buhay natin. He is our righteousness. He is our holiness. Siya yung naging kabanalan natin. Bagamat tayo, yes, oo, tayo makasalanan, we are all sinners, pero pinatawad niya tayo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan, at pinapaging banal. At ang sabi nga ng Scripture, yung kasalanan natin, naku po, itinapon na dun sa kailaliman ng dagat na hindi natitingnan pa ng Diyos. Wala nang kapahamakan, wala nang kaparusahan. There is no more condemnation for us. Dahil meron tayong kabanalan, meron tayong holiness sa ating Panginoong Jesus, and He is our redemption, ang ating katubusan. Tinubos tayo. Ito yung kwento nung pagkatubos natin eh. Kasi alam nyo, si Satanas, mahilig siya mang-angkin ng hindi kanya. Marirecall nyo dun sa temptation sa ating Panginoong Jesus, dinala si Jesus dun sa mataas na bundok, at pagkatapos sabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng nakikita mo, yung kapangyarihan niyan, yung kayamanan niyan, lahat ng karyan sa libutan, ibibigay ko sa iyo yan, basta sasambahin mo ako. Ang lakas ng loob ni Satan eh, kanya ba yon? Hindi naman kanya yun eh. Tapos i-offer niya kay Jesus. No? Ganyan siya, nang aangkin siya ng hindi kanya. Kaya ang tao na nilikha ng Diyos, nilalang ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos, inangkin niya. Akin na to. Akin na. At sabi niya, may karapatan akong angkinin itong mga taong ito. Why? May kasalanan sila eh. Makasalanan sila. So, inangkin tayo ni Satanas, inangkin tayo ng Diablo, pag-aari niya tayo dahil sa ating mga kasalanan. Eh kung mananatili tayo sa pag-aari niya, eh di kasama niya, mapapahamak din tayo sa impyerno. Pero sabi nito, ito ang wisdom natin. Christ Jesus is our redemption. Inaangkin tayo ni Satanas. Sabi ni Jesus, tutubusin ko. Tutubusin ko. Yung inaangkin mo, na kinuha mo at gusto mong isama sa kapahamakan, I will redeem by my precious blood. Tinubos tayo mula dun sa kapahamakan, mula dun sa walang kabuluhang pamumuhay natin. It is by the wisdom of God that is Christ Jesus. At ang sabi ni Paul, Jesus Christ is our wisdom from God. Yun yung karunungang nagmumula sa ating Diyos. So, the wisdom that comes from God is not man-centered, hindi benefit-centered, but it is Christ-centered. So therefore, anong mangyayari? Sabi niya sa mga susunod na verses,
So then, no more boasting about men. All things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours, and you are of Christ, and Christ is of God. Yun po kasing pagyayabang o yung kanilang pagmamalaki patungkol sa mga tao, ay yun po yung naging primary problem nitong mga taga-Corinth. Itong mga mananampalataya na ito, they were more attracted dun sa mga style, dun sa mga personalities, dun sa mga husay ng mga tao rather than with Christ. As a result, ang resulta nun, yung loyalty nila nandun sa mga tao. Kaya sila nagkakaaway-away, kaya nagkaroon ng division dun sa church. Yung loyalty nila, sabi nila, ako kay Paul. Ay, si Paul naman yung nagtayo nitong church na to. Therefore, dun ako sa founder ng church kay Paul. Sabi ng iba, dun ako kay Apollos. Kasi kung preaching din lang ang pag-uusapan, mas eloquent at mas mahusay na preacher si Apollos. Mas magaling sa magturo, kay Apollos ako. Sabi naman ng iba, kay Peter ako. Kasi si Apollos at si Paul, hindi nila nasaksihan, hindi nila na-witness si Jesus Christ. Samantalang si Peter, nasaksihan niya mismo si Jesus Christ. Mas maganda credentials niya. Dito ako kay Peter. Ganon sila. Ganon sila. So, they boasted with people, with names. That is why there is conflict and division in the Corinthian church. And you know what? That is a sign of the wisdom that is not from God. Ano yun? Palatandaan na hindi galing sa Diyos yung karunungan nila kahit na nagpapagalingan sila base dun sa mga taong kanilang gustong suportahan. Alam niyo, sa totoo lang, wala namang problema si Paul, si Peter, at si Apollos eh. Hindi naman mag-aaway itong mga to eh. Pare-pareha silang mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya lang mga supporters nila, ewan ko ba, ba't ganun sila? No? Sa Corinth. No? So, katunayan yon na yung karunungang taglay nila ay hindi karunungan na mula sa Diyos. Because of the conflict and division na meron sila. Ito yung sinasabi ni James. Sa James chapter 3 verses 14 and 17, sabi niya, if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven but is earthly. Yung karunungan na yon, hindi galing sa langit yon, kundi makasanlibutan. It is earthly, it is unspiritual, and of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Kaya nandoon ang lahat ng uri ng kaguluhan, lahat ng uri ng kasamaan, pagka merong mga inggitan, mga makasariling hangarin. Pero sabi ni James, chapter 3, verse 17, for the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, and good fruit, impartial, and sincere. In conclusion, anong ibig sabihin ng all things are yours dito sa verse na to? Sabi, so then, sabi ni Paul, no more boasting about men. Wala nang pagtatalo-talo, wala nang payabangan patungkol sa mga tao. Walang payabangan tungkol kay Pedro, kay Pablo, o kay Apollos. Wala na. Kaya sabi niya, all things are yours. Whether Paul or Apollos or Cephas, yung Cephas si Pedro yan, sabi niya, itong si Paul, itong si Apollos, itong si Cephas, they are all yours. Sa inyo sila. Anong ibig sabihin nun? Well, they are leaders given to you by God. Ibinigay ng Diyos sa inyo. Si Pablo, si Apollos, si Pedro. Regalo sa inyo yan sila eh. Hindi dapat mag-away-away, hindi dapat maghiwa-hiwalay. They are all yours. You don't just choose. You have to honor and follow them all. Pare-parehas naman sila ng itinuturo. Sundin ninyo lahat yung itinuturo nila. Huwag kayong mamili ng kung ano lang yung gusto nyo. They are yours. Ano pa? Sabi niya,
Paul, Apollos, or Cephas, they are yours. The world, ang sanlibutan, they are yours. Itong sanlibutan ito, itong mundong ito, they are yours. Yan yung mission point ninyo. Huwag niyong ubusin yung oras niyo sa pag-aaway-away, pagtatalo-talo. Meron kayong dapat gawin. Ang sanlibutan ito, sa inyo ito. Mission ninyo ito, meron kayong dapat gawin sa mundong ito. The world is yours. Your life is yours. Sa inyo yung buhay ninyo. Yung buhay na ibinigay ng Diyos sa inyo yan para ipamuhay ninyo sa karangalan ng Diyos. And even death is yours. Kahit yung kamatayan sa inyo. You know what? Christ conquered death. Pinagtagumpayan na ni Kristo ang kamatayan. And as far as God is concerned, as far as us being Christians are concerned, we should not fear death. Sabi niya, sa inyo yan. You know, anong purpose ng death? Sabi nung isang author, sabi niya, death is a sweet release into eternity with Christ. It is a sweet release into eternity with Christ. Malibang mamatay ang tao, hindi niya makakasama si Lord. Ha? Maliban natnan tayo ni Jesus sa second coming niya, nabuhay pa tayo. Ha? Sabi niya yung death, that is yours. Hindi lang yung death, the present. Itong pangkasalukuyan, sabi ni Paul, sa inyo ito, it refers to everything that we have, everything that we experience right now. Kumusta po kayo ngayon? Are you happy? Are you sad? Are you sick? Are you successful? Ano lagay mo ngayon? Your present, that's yours. A gift from God. Ano mang kalagayan mo ngayon, God gave them to you for a reason, for a purpose. At ang sabi ni Paul, not just your present, even your future. Even your future. That is yours. Sa'yo yan. Kapatid, yung future mo, na hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo bukas, next year, how many years from now, your future is yours. It is a gift from God to you. Hawak ng Diyos yung buhay mo. That is yours. At sabi ni Paul, all are yours, lahat lang yan sa'yo, and you are of Christ, and Christ is of God. Now, let that sink in. Let that sink in. All are yours, and you are of Christ, and Christ is of God. You, together with your world, your life, your death, your present, your future, all belong to Christ. Yun yung sinasabi ng verse. Ikaw, yung mundo mo, yung mundong ginagalawan mo, yung buhay mo, yung kamatayan mo, yung present mo, yung future mo, all belong to Christ. And that is wisdom. That is wisdom. Realize that you belong to God. Not to yourself. You belong to God, not to yourself. That is wisdom. So, unless we realize that our life is not really ours, unless we start living for God and not for ourselves, unless we start pursuing the Lord's will and not our own happiness, then we are still living in a deceitful, foolish, and futile wisdom of the world. Because ang wisdom is ganito. Nung isuko mo yung buhay mo kay Kristo, lahat-lahat ng sayo Kanya na. Kahit na yung lahat ng sabing sa'yo, yung mundo mo, yung buhay mo, kamatayan mo, yung present mo, yung future mo, akala mo sa'yo, nung isuko natin yung buhay natin kay Kristo, lahat tayo kay Kristo na. That is wisdom. Karunungan yun. Therefore, kung kay Kristo na ako, sabi natin just like Paul, for me, to live is Christ, yung buhay ko, para kay Kristo na. At hanggat hindi natin nare-realize yun, at hanggat hindi natin
dinidesisyonan yung buhay natin na parang sa ating sarili pa lang, hanggat namumuhay tayo nung para sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung magpapasaya sa atin, at hindi yung kung ano yung gusto ni Lord, nadadaya pa rin tayo ng sanlibutan. Sabihin niya, hindi. Mangarap ka kung anong gusto mong abutin mo. Buhay mo yan. You're the captain of your life. Ikaw ang masusunod dyan. At no, hindi ganun. Kaya nga ang sabi ni Paul, introduction niya doon sa verse natin, let no one deceive yourself. Huwag niyong dayain yung sarili niyo. Huwag niyong isipin na alam niyo, naiintindihan niyo yung buhay, no? Isuko niyo yung buhay niyo kay Kristo. Si Kristo yung karunungan natin. Siya yung magbibigay sa atin ng pangunawa dito sa mga bagay na ito. At papalitan natin yung karunungan ng sanlibutan, papalitan natin yan ng karunungan mula sa kanyang salita, yung karunungan ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. At ipamuhay natin yung buhay natin ayon dun sa direksyon, sa leading, sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Sundin natin, iayon natin yung buhay natin doon. Yun yung karunungang nagmumula sa Diyos. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for the wisdom that you have given us. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, na nagawa namin yung pinakamahusay na desisyon ang isuko ang buhay namin sa Panginoon. At ang dalangin namin, Panginoon, magkaroon talaga ng pagbabago sa aming mga isip. Let your word dwell richly in our lives. Let us unlearn the wisdom of the world, but let us live according to the wisdom that you have given us through our Lord Jesus Christ. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkakamaling nagagawa namin sa aming buhay, mga pagkakamali na kasalanan sa inyong harapan. Subalit salamat dahil pinatawad nyo kami, binigyan nyo kami ng katwiran, ng kabanalan, at ng katubusan sa Panginoong Jesus. Taglayin po namin ang karunungan ito sa aming buhay. Dalangin namin ito para sa bawat isa. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCN as we gather to